help relieve the sensitivity, and it will give you continuous protection. Good morning. Good morning. Good morning. Naligo naman ako Pabalik-balik na sipon, baka allergy na yan. Mag-Alerta agad. Alerta has quick-acting intra-allergy shield para stop agad ang allergy. Good morning. Good morning. Basta allergy, mag-Alerta, Alerta, Alerta. Everybody switch! Switch! To be fresh. Swish! To be clean. Swish! To be cozy. To impress. Always be ready with Swish! It's alcohol-free with sure fresh technology that kills bacteria. Lamig sa bibig. Swish! To be cool. To be ready. Swish! To be close. Everybody swish! Don't be the last to switch. Sa unang hirit, bisyong totoo ang unang hirit. Ang saya-saya sa unang hirit. Okay, nagbabalik ang unang hirit. Good morning mga tropang wakatak. Narito po ang mga balitang dapat nyo malaman sa ating top hirit. Umabot na po sa 25 ang bilang na napaulat na nasawi sa nangyaring landslide dyan po sa barangay Napnapan, Pantukan, Compostela Valley kahapon na madaling araw. Base po sa tala ng NDRRMC. Habang 16 naman ang sugatan na nagpapagaling ngayon sa Davao Regional Hospital sa Tagum City. Pinangangambahan namang nasa 100 pa ang nawawala na tabunan na sa mga gumong lupa. Sinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Pantukan sa Compostela Valley at tayo sa mga otoridad kumulang 1,000 metro ang lalim ng binagsak ng lupa. Pahirap pa naman ang rescue operations dahil sa mga pag-ulan. Kwento ng mga residente, nakarinig daw sila ng malakas na dagundong na sinundan ng pagkawala ng kuryente at paggalaw ng lupa. May kuryente. Inigpitan na ng lokal na pamahalaan ang pagkaroon o pagkordon sa lugar para hindi na muling mapasok ng mga minero at maiwasang ulit ang trahedya. Pangatlo na yan Agad na ba inatasan ni Pangulong Noy Aquino, si DILG Secretary Jesse Robero, puntahan mo na yung lugar ng landslide at pangunahan mo na yung investigasyon. Yan. Sabi naman ni Secretary Robredo, kayo po, ang mong gagawin nyo? Hindi. Pangulo ko. Ikaw pumunta ron. Ikaw pumunta ron. Pero alam mo, kung Abril palang kinurdon na, di wala na tayong aksidente ng Mayo, wala na tayong aksidente nitong Enero. Di ba? Pero hindi tayo mag-react kasi. Yung mga local officials, alam nila yung mga small-scale mining. Nakikita rin sila dyan. At ilang mga bayan-bayan na ganyan maliliit na alam naman nasa pangalan, pero nandun yung kabuhayan nila. Hanggang ngayon, existing pa rin. Imposible hindi mo sila makikita. Yung bahay-bahay na rin. May area sa tayo kung komunidad na nga. Diba? So may mapa na sila, di ba? Lahat ng local officials. Paano nila alam, bawal ever buong Compostela Valley ang nasa panganib. At sa pinakahuling balita po sa isinasagawang search and rescue operation, sana gumanda po panahon ngayong araw para makita ni iba pang biktima ng landslide sa Pantukan, Compostela Valley. Nasa Tagum City ngayon si Steve Dailisan. Steve, anong reaksyon ng local government dyan? Yes, Igan, anumang oras mula ngayon ay inaasahan yung pagpapatuloy naman ng search and rescue operations sa sitio Diat 1 at 2 sa barangay Napnapan sa Pantukan sa Compostela Valley kung saan nga nangyari yung pagguho ng bundok Huwebes nitong madaling araw. Kung makikisama raw, Igan, yung panahon ay mas mapapadali yung kanilang isinasagawang paghanap sa 30 hanggang 40 na pang mga nawawala ayon yan kay Governor Arturo Uy. Bandang hapon kahapon, Igan, na magpasya sila na ipatigil muna yung paghahanap ng pinagsanib na pwersa ng militar at kapulisan sa pakipagtulungan ng ilang mining companies dahil sa pag-uulan sa lugar. Lubaraw delikado yung putik, Igan, lalo't nariyan pa rin yung posibilidad ng pagguho ng tipak ng kabundukan kung magpapatuloy yung paglambot ng lupa. Isang payloader na raw, Igan, yung nasa site at inaasapang madaragdagan yan ngayong araw para mapadali yung pagtatrabaho. Sa pinakahuling talangan ng Compostela Valley PDRRMC, 25 ang kumpirmadong patay, 14 sa labi ay naibaba na sa bayan ng Pantukan, habang yung 4 naman ay naiwan pa sa barangay. Ang 7 pang sinasabing nasawi ay batayan sa impormasyong ibinigay naman ng mga nakaligtas sa guho. Dito naman, Igan, sa Davao Regional Hospital sa Tagum City ay patuloy pa rin inoobserbahan sa intensive care unit yung 4 dun sa mga nakaligtas na mga biktima at mananatili daw sa code white alert itong ospital para nga maging handa sakaling meron pang mga survivors na dalhin mula doon naman sa bayan ng Pantukan. Igan? Okay, maraming salamat, Steve Dailisan. Samantala, hindi na po bago sa Compostela Valley ang mga naitatalang pagguho ng lupa dahil kakambal ng katotohanan ito ang talamak pa ring paglilinas sa lugar. Hindi na nga mabilang ang mga minerong nasawi sa halos magkakasunod na landslide mula noong 2008
Dati nang lumabas sa pagsusuri ng Mines and Geosciences Bureau na landslide prone ang lahat ng bayan sa Compostela Valley. Pero sa bayan ng Moncayo, Maco at Pantukan, pinakamaraming natukoy na peligrosong lugar. Ibig sabihin niyan, posible ang pagguho ng lupa kahit walang ulan. Dito lamang 2011, naglabas na ng ordinansa ang provincial government para ipagbawal ang small-scale mining sa kung saan-saan lang. Pero sa ngayon, sasailalim pa ito sa 2 taong transition period bago tuluyang maipatupad. Dahil sa nangyaring pagguho, iniutos na ni Pangulong Noynoy Aquino ang paglilikas sa mga residente at tiniyak na may mananagot sa insidente. Ang naganap na landslide sa Pantukan, Compostela Valley, yan po ang ating pag-uusapan sa Talakayan with Igan mamaya. At maaari din po kayo makilahok sa aming talakayan. Mag-post lamang sa inyong o ng inyong mga komento at tanong sa aming Facebook fan page, facebook.com/unanghirit. At sa pamamagitan ng Twitter, twitter.com/unanghirit. At narito naman po ang mga balita para sa nalalapit na kapistahan ng Poong Nazareno. Sa Lunes, kapistahan na po ng Itim na Nazareno, kaya naman patuloy ang mga paghanda para rito. Sa Aquilina Grandstand, nakatayo na ang stage, nakakabitan ng backdrop at paglalagyan ng paa ng imahe ng Nazareno para sa pahalik. Ang stage at grounds nilinis na rin gamit ang fire truck. Nagkabit na rin ang mga CCTV at nag-deploy na rin ng bomb-sniffing dogs sa paligid ng grandstand. Paalala naman ni Manila Mayor Alfredo Lim, huwag na raw sumama sa prosesyon ang mga may edad para hindi sila masaktan sa siksikan ng mga tao. Pangako naman ni Mayor Lim, ipapaaresto niya ang mga magiinuman sa kalsada sa kasagsagan ng parada at hindi na papayagang sumama sa parada ang mga nakainom dahil takaw gulo raw ito. Ang LRT administration naman nakahanda na rin sa pagbuhos ng mga deboto sa Lunes, kaya papayagan daw nilang makasakay ng tren ang maraming deboto kahit pa nakayapak sila. Tawag pala sa MRT, LRT. Naka-chinelas Mas man mabilis ba? ang tumakbo pag may ginawa silang kasalanan. Oo, Di ba taong May tibo dress code. May dress code pala. Kaya ito na po para sa pinakauling balita sa mga isinasagawang paghanda sa kapistahan ng Itim na Nazareno. Nakatutok ngayon sa simbahan ng Quiapo si Victoria Tulad. Victoria? Pia, dagsa ang mga tao ngayon dito sa Quiapo Church para sa First Friday Mass ng taong 2012. Alas 3 pa nga lang ng madaling araw, Pia, daan-daang mga tao na ang nandirito sa simbahan ng Quiapo para magdasal bagaman hindi pa nagsisimula ang misa. Dahil dito napuno ang Quezon Avenue ng mga sasakyan at nagmistulang parking lot na nga lang ang kalsada. Pahirapan tuloy ang pagdaan ng mga motorista. Sa harap naman ng simbahan, inilabas na ang isang replika ng Itim na Nazareno na ipagdiriwang ang kapistahan sa darating na Lunes. Kanya-kanyang panalangin at haplos sa imahe ang mga deboto na naniniwalang milagroso ang santo. At yan muna ang latest mula rito sa Quiapo Church sa Maynila. Balik sa inyo, Pia. Maraming salamat, Victoria Tulad. Walang pasok ang ilang eskwelahang nasa paligid ng mga daraanan ng prosesyon ng Poong Nazareno sa Lunes. Ayon sa Department of Education, walang pasok sa Lunes, January 9, ang Apolinario Mabini Elementary School, Jeronimo Santiago Elementary School at Ramon Abansenia High School. Maging ang Adamson University, nag-abiso na rin na walang pasok ang mga estudyante at mga empleyado nila. Bukas na may sasagawa ang prosesyon ng mga replika ng Itim na Nazareno, bahagi ng kapistahan ito sa Lunes. Kaya naman ang ilang kalsada sa ruta ng prosesyon isasara po simula alas 11 ng umaga bukas. Isasara ang southbound lane ng Quezon Boulevard mula Andalusia at Fugoso hanggang Plaza Miranda. Maging ang Espanya, P. Campa at Lerma. Kaya ang lahat ng sasakyan magmumula sa Quezon Boulevard maaaring gamitin ang kahabaan ng Espanya, kanan sa P. Campa, kaliwa sa Andalusia, kanan sa Fugoso, kaliwa sa P. Mapua, patungo sa inyong destinasyon. Habang ang lahat ng sasakyan magmumula sa Legarda, kanan po kayo sa rekto o kaliwa sa Mendiola, patungo sa inyong destinasyon. Paano, Lynn? Kunyari, pugoso ako. Fugoso. Ulitin ko. Same sa... Ano ba yung ruta rin last year? Yun din yung ruta? Wala naman yata. Mahaba yung ruta. Basta yung parawagan ni Susan ay mga manhole. Naayos na ba? Meron pa Meron mga na? inaayos eh. Nabulin nyo yung Beijing DPWH or City Engineering Office. Baka kasi mawala. Bupresyon tayo, nawala yung katabi ko. Akala natin may himala. Temporary. Bakit nga ba may bukas na manhole? Ninanakaw. Mahal na ba? Binibenta kasi yan. Bakal. Ano yan? Dapat matibay yung pagkakas. Isang bagsakan niya, kilo-kilo na yan. Totoo yan. Minsan naman talaga nililinis yung estero dahil bahay. Nililinis eh. Pag nilinis, hindi na binabalik. Balik. Lagi mo tayo balik. Correct. Binenta.
Samantala narito po muli ang magiging ruta ng prosesyon ng Poong Nazareno sa Lunes. Alas 8 na umaga magsisimulang lumakad mula sa Quirino Grandstand ang karosa ng Poong Nazareno. Kakaliwa ito sa Katigpag Drive hanggang sa Padre Burgos Street. Kakaliwa sa Taft Avenue at tuloy-tuloy hanggang MacArthur Bridge. Kakanan sa Palanca Street hanggang sa ilalim ng Quezon Bridge. Kaliwa sa Quezon Boulevard, kanan sa Arlegui Street, kanan sa Fraternal Street, kanan sa Vergara Street, kaliwa po yan sa Deque de Alba Street. At matapos ito, kakaliwa prosesyon sa Castillejo Street, kaliwa sa Farnesio Street at kanan sa Arlegui Street. Matapos ito ay kakaliwa po yan sa Nepomuceno Street, kaliwa sa Aguila Street at kanan sa Carcer Street. At pagkatapos, kakanan po yan sa Hidalgo Street sa may Plaza del Carmen, kaliwa sa Bilibid Viejo Street hanggang Puyat Street, kakaliwa ng Guzman Street at kanan ng Hidalgo Street.